Angelo Kim. So siya ay, ang kanyang magulang, ang kanyang ina ay Pilipino. Ang kanyang tatay ay Koreano. So, matatawag mo ba siya na, matuturing mo ba siya Pilipino? Okay, malalaman natin yan mamaya. Ito naman si Mark Anthony. So, siya ay, ang kanyang mga magulang ay kapwa Pilipino. Pero siya ay naninirahan sa Canada. So, ano masasabi niyo dito? Pilipino ba si Sa? Oo. Masasabi niyo Pilipino siya. And then, meron tayo dito ulit. Ito naman ay si Katrina de Consuelo. So, ang kanyang ina ay Pilipino. Ang kanyang tatay ay Espanyol. Pero pinanganak siya sa Espanya. Pero ngayon, kasalukuyan, siya ay naninirahan sa Pilipinas. Ano ang pagkamamayan niya? Siya ay Pilipino or Espanyol? O sino nga kung alam mo, ikaw? Espanyol ba? O malalaman natin yan mamaya. So ito naman ay si May Celes. Itong batang ito, ang kanyang magulang ay kapwa Pilipino, pero dito sila naninirahan sa Pilipinas. Siya ba ay matatawag na isang Pilipino? Okay. So ngayon, dito na tayo. Dito sa Artikulo 4 ng 1987 Constitution ng Republika ng Pilipinas, dito sa Section 1, so sabi dyan, ang mamayang Pilipinas na nagpatibay sa kasalukuyang saligang batas. So ito yon. So ang 1987 Constitution tumutukoy sa mga mamayang Pilipino ng Pilipinas na kinikilala at may karapatan at responsibilidad sa ilalim ng batas. So ang saligang batas ay pinagtibay noong Pebrero 2, 1987 na bilang ang mga karapatan sa ilalim ng Bill of Rights. O ano ibig sabihin ng Bill of Rights? So ang Bill of Rights, ito ang dokumento na nakasaad na mamumuhay ang mamamayang Pilipino na malaya at makatarungan. So paano mo malaman na ikaw ay isang natural born citizen sa Pilipinas? So kung yung magulang mo ay Pilipino, parehas sila Pilipino, matatawag mo yun na natural born citizen ka sa Pilipinas. E paano naman yung naturalization citizen? Yun yung mga dayuhan na gustong tumira dito na bilang isang mamamayang Pilipino sa Pilipinas. Yun yung sinasabi dyan, sa saligang batas na yan. Sunod. Dito tayo, ang ama o ina ay mamamayang Pilipino. So, ibig sabihin, yung nanay at tatay mo ay Pilipino, ikaw ay Pilipino ka rin. Natural born ka sa Pilipinas ka. So, isa kang mamamayang Pilipino kung ang nanay at tatay mo ay Pilipino. So, dito naman, ang ina ay Pilipino at isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 at pinili ang pagkamamayang Pilipinong pagsapit ng gustong gulang. So dito, kagaya niyan, yung magulang mo ay, ikaw ay pinanganak sa ibang bansa. So yung nanay mo ay Pilipino. So bago yan yung Enero 17, 1973, siya ay isang, pinili niya ang pagkamamayang Pilipino, hindi siya doon naging residente kaya sa Canada siya nakakatira ngayon. Pero pinili niya maging mamayang Pilipino. So bilang ikaw isang anak niya, pwede ka rin maging isang mamayang Pilipino sa tamang gustong gulang mo. Piliin mo yun. Ang para sa mga lalaki, 21 years old. Pwede mo i-apply yun na sa legal process na pwede ka maging natural na Pilipino sa bansang Pilipinas. Sa mga babae naman, 18 years old. So kung kayo doon ay naninirahan sa ibang bansa, ibig sabihin yan naturalisasyon na pagka-Pilipino. So kung doon kayo nakatira, pwede kayong maging natural citizen kung sa hustong edad na pipiliin nyo maging mamamayang Pilipino sa ating bansa. At ito, ang ina ay sinilang bago sumapit ang Enero 1973. Ito ay tumutukoy sa batas. Ito yung batas na nagbibigay daan sa mga taong isinilang bago ang pinsang ito na may Pilipinong magulang na
maging natural born citizen ng Pilipinas kahit sila ay ipinanganak sa ibang bansa. So, kagaya niyan, kung isa sa mga kayo balang araw, kung magpunta kayo sa ibang bansa, tapos nagkaroon kayo ng anak, yung anak niyo, pwede siyang maging natural na Pilipino kung pipiliin niya na maging isang mamamayang Pilipino. May karapatan siya na gawin yun. Okay po? And then, dito tayo naman, maging mamayang Pilipino sa pamamagitan ng naturalisasyon. So, yung ibig sabihin nito, so, kagaya niyan, yung tinutukoy dito yung mga, kagaya ng mga Korean, mga Chinese, di ba marami dito sa ating bansa, na gustong manirahan sa ating bansa. So, ito yung tawag sa naturalisasyon. Anong gagawin nila para sila makastay dito sa ating bansa? So, may mga requirements yun. Kagaya niyan, tumira muna sila ng 10 taon pataas. Pero kung 10 taon pababa, hindi pwede. Yun yung nire-required ng ating gobyerno kung gusto mo maging natural na mamamayang Pilipino. And then, dapat marunong ka magsulat at magbasa ng salita nating lingwaheng Pilipino. Yung asal mo at ugali mo, maging isang Pilipino ka rin. At meron ka rin trabaho na pwede mong mabuhay yung sarili mo at yung pamilya mo para makatira ka dito sa bansang Pilipinas. At yan, hindi lang basta-basta ganun. Kailangan may mga requirements ka rin na isa-submit. Kagaya ng mga birth certificate, affidavit of intent, tapos police clearance, NBI. Isa-submit mo yun sa Bureau of Immigration. So, kung yun ay mapapatunayan at matanggap nila, pwede ka nilang papayagan na tumira dito sa Pilipinas. So, yung mga foreign yan sila na gustong manirahan sa ating bansa. Kagaya natin, di ba may mga kamag-anak tayo na naninirahan din sila sa ibang bansa, sa Canada, sa US. So, ang ginagawa nila para mag-migrate sila or mag-for good na talaga sila doon na isang mamamayang Canadian sila. So, meron din silang requirements na sinasubmit para mag-ulit sila na isang Canadian citizen din sila. So, yun yung tinutukoy na naturalisasyon kahit hindi ikaw Pilipino. Pwede kang tumira sa bansang Pilipinas sa hinihingi nilang requirements. Kaya tawag nun naturalisasyon. Pero ang tunay na Pilipino kasi natural born citizen, ibig sabihin, yung ina mo ay talagang may tubong Pilipino, may pinagmulan. So yung sinasabing natural born citizen. Kasi pinanganak ka ng nanay mo, na yung nanay mo ay Pilipino. Naiintindihan po? Okay, so proceed na tayo. O, dito naman tayo mga karapatan bilang mamamayang Pilipino. So, syempre, tayong mga mamamayang Pilipino, mayroon tayong mga karapatan. Kasi dito tayo sa bansang demokrasya. Di tayo nakatira sa bansang talagang otoridad na talagang sunod-sunuran. So, demokrasya, malaya tayong pumili at ipaglaban ng ating karapatan. So, dito na tayo. O, una dito, likas na karapatan. O, kayo nga, ano yung nasa isip nyo pag sinabi ng likas na karapatan? Meron o si Veron? Likas na yaman. Likas na yaman? Iba naman yung likas na yaman sa likas na karapatan. So, pag sinabi kasi natin na likas na karapatan, alam niyo ba yung Panginoon ay may binigay sa atin na freedom. Malaya tayong pumili. Malaya tayong pumili ng mabuti o masama. So, likas yun. Likas na sa atin yun. Na hindi na kailangan na aprubahan pa ng batas. Yun yung sinasabing likas na karapatan. Karapatan natin pumili. No? Kung ano ba ang tama or ano ba ang mali. Sa Panginoon na mismo nagkagaling yun. Karapatan na rin mabuhay at magmahal. O, likas na karapatan natin yun. Anong gusto mo sa buhay? Laging magulo? Siyempre, piliin mo mapagmahal ka. Di mo ba? And then, karapatang mabuhay ng maayos at maligaya. So tayong mga Pinoy, di ba, kahit nakaranas tayo ng mga problema sa buhay, pero ang ating nangyayari sa atin ay tuloy pa rin ang buhay. Nandun pa rin yung masaya tayo, na nabubuhay tayo. So likas na sa atin yun, na mga tao.
tao, yun ay binigay sa atin ng Panginoon. Yun sinasabing likas. Hindi galing sa batas na inutos ng batas na ito yung gawin mo. Pero yung likas na yan, nanggagaling na talaga yan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. O, dito na tayo. So, karapatan kaloob sa atin ng dakilang lumikha na nagtaglay sa bawat tao mula sa kapanganakan nang hindi man lang kailangan ang dokumento or batas. Yun yung binigay sa atin yung kalayaan natin na likas. Malaya tayo. Malaya tayong pumili. Kung ano maaaring maging religiyon, malaya tayo. Walang magmamanto sa atin. Okay? Next. Sabi nga ni Philosophy John Locke, naniniwala siya na ang tao ay may likas na karapatan na hindi dapat labagin ng gobyerno. Yun yung ipaglalaban natin, yung ating likas na karapatan. Naintindihan niyo po? Okay. Meron tayong quiz na dito. Okay. Karapatan ayon sa batas. O dito may sinasabi karapatan ayon sa batas. Diyan sa karapatan sa ayon sa batas, pakibasa nga sa book na Titus. Diyan sa book natin, ano daw yung karapatan ayon sa batas? Karapatan ayon sa batas. Ito ay mga karapatang pinapasas ng Kongreso. Ang mga ito ay maaari baguhin o alisin ang Kongreso sa pagkakamamayan. Ang mga halimbawa nito ay ang mga karapatang tumanggap ng nakatakdang O dito sinasabi yung karapatan ayon sa batas. Sabi nga, isang mga karapatang ipinasa ng Kongreso. Pero, itong batas na ito ay maaari siyang baguhin. O pwede siyang magbago yung batas. So, ang halimbawa dito na sinasabi sa ating book ay yung halimbawa nito ay karapatang tumanggap ng nakakatakdang pinakamababang sahod at magkaroon ng ari-arian. So, yung tinutukoy dito na pinakamababang sahod, yung minimum wage ng tao, hindi yung sahod na sinasahod ng empleyado. Ibig sabihin, yung minimum wage, yun yung sinasahod ng mga empleyado. Ano na talaga yun? Stable na yun. Hindi na pwedeng dagdagan pa. Kagaya niyan, a day mo is 400. O, yun yung batas na binigay ng Kongreso. Ginawa niya yun para sa mga manggagawa. Pero sabi nga niya, yung batas na yun ay pwedeng baguhin. So noon, naabutan ko yung 400 na minimum wage na sinasahod. Mababa yun. Pero sa panahon natin ngayon, iba na yung pumumuhay ng mga Pilipino. Mataas na yung mga bilihin. So yung batas na yun, yung minimum wage na batas na yun, pwede siyang baguhin at pwede itaas ang sahod ng mga Pilipino. Ngayon, alam mo kung magkano yung sahod ng mga Pilipino, nasa 600 plus na sila. So, i-abolish niya yung dating batas na pinatupad niya na kagaya niyan, 400 lang yung sasahurin ng mga empleyado, pwede niya yung tanggalin. Kasi, yun yung sabi ng Kongreso, pwede ma-abolish, pwede mapalitan. So, pwede niyang itaas yung sahod ng mga empleyado. Yun sinasabi na ang maaaring baguhin kung alisin ng Kongreso, may karapatan sila. So isa yun sa mga halimbawa na batas na pinasa sa Kongreso na pwede nilang baguhin, yung minimum wage. Diba? O kung 400 yung sahod mo noon, ngayon 600 na. Ibig sabihin, yung batas mo na 400 yung sasahurin ng empleyado, natanggal na, binago na. Ngayon ay naging 600. Yun yung isang halimbawa sa batas na pwedeng baguhin. So, dito na naman tayo. Ay, ito nga, ang ibig sabihin ng halimbawa, karapatan ng minimum wage at karapatan ng pagmamahal. So, dito tayo. Karapatan ayon sa saligang batas. So, kanina, karapatan ayon sa batas. Pero ngayon, karapatan ayon sa saligang batas. So, pakibasa nga, Krisha, sa book ninyo. Karapatang ayon sa saligang batas. Ito ay mga katipunan ng mga karapatang
sa Artikulo 3 ng 1987, Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas na binubuo ng 22 seksyon, hindi ito maaaring baguhin o alisin ng Kongreso. So, dito tayo sa karapatan ayon sa saligang batas. Dito, sinasabi na ang batas ay hindi pwedeng baguhin. Pero dun sa isa kanina, karapatan ayon sa batas, pwede siyang baguhin. Pero ito naman, hindi na maaaring baguhin kung alisin ng Kongreso. Ibig sabihin, pag napasa na ito, hindi na kailangan babaguhin pa, wala nang pagbabago. So, yung may mga example tayo dito. Meron tayo dyan mga halimbawa, o kagaya niyang karapatang pangpolitika. O, karapatang pangpolitika. Ano ba yung ibig sabihin ng karapatang pangpolitika? Huwag na. Ano ibig sabihin ng karapatang pangpolitika? In your own idea lang kung anong masasabi mo. Okay. So, yung karapatang pangpolitika, yun yung sinasabi na ang mga Pilipino ay may karapatang bumuto, sumali sa halalan, maging parte ng mga partido. Yun yung karapatan mo bilang mamamayan ng Pilipinas sa karapatang pangpolitika. Karapatan mo yun, hindi magbabago yun, hindi matatanggal sa'yo yun. Pwede kang bumuto pag sa edad na tama ka na. Hindi yan pwedeng i-abolish yung ganong batas. Pag sinabi naman, karapatang sibil. O, ito naman tayo sa karapatang sibil. So, yung karapatang sibil ng karaniwang mamamayan gaya ng sumusunod. Meron tayo dyan sa book, may example. So, unahin natin dito, karapatang hindi makulong dahil sa utang. O, karapatan ba natin yon? Kung maliit lang siguro yung utang mo, pwede pa yun, may chance pa yun, kasi pwede mo namang bayaran. Pero pag ikaw ay umutang na naman lalaki, kagaya ng mga milyones na yun, pero ang hukom ay mapatunayan na ikaw talaga ay nagkasala sa pangungutang na yun, may kaakibat na parusa yun. Naiintindihan po? Di ba narinig nyo ba ngayon na marami ng mga tao na nangungutang, milyones, anong kaso? Estafa. Di ba? Kung mapatunayan sa korte, pwede kang maparusahan. Okay po? Karapatang magkaroon ng tirahan. O bilang isang mamamayang Pilipino, normal lang sa atin yun. Karapatan natin magkaroon tayo ng distinting tirahan. Tirahan na malayo tayo sa panganib. Di po ba? Ligtas tayo. Kasi pinoprotektahan tayo ng gobyerno, kagaya dito sa lugar natin. Decently ba itong lugar natin? Oo. Dito tayo nakatira. Ano yung protection na ibibigay ng gobyerno sa atin? Siyempre, kung anong mga krimen, merong mga pulis, merong mga lupon na pupunta sa inyo para tulungan ka. So, sa tirahan na tinitirahan mo, Vicente. So, ginagabayan ka rin ng gobyerno para kung saan ka nakatira. So, karapatang maging pansarili lamang ang nilalaman ng liham. O, kagaya, may personal kang ano, o ayaw mong ipatingin sa iba, normal lang yun, karapatan mo yun. May ka-chatmate ka, o hindi mo kailangan ilahat sa buong mundo. Karapatan mo yun na ikaw lang ang nakakaalam. Eh kung merong gustong talagang hablutin yun at alamin, pwede mo yung kasuhan. Pwede kang karapatan mo yun eh. Kaya hindi mo, dapat alam mo kung ano yung karapatan mo. So dito, karapatan makapag-aral. Siyempre, tayong mga mamayang Pilipino, karapatan talaga natin makapag-aral. Kasi ang edukasyon, yung magiging isang paraan kung paano tayo ay maging maayos ang ating pamumuhay. Anong klaseng edukasyon? Kagaya na sa ating bansa ngayon, di ba? Ang ating gobyerno, yung mga taong malayo sa lugar, di ba? Kailangan mo tumawid pa ng mga ilog para abutin yun. Sila ay gumagawa ng paraan para abutin yun, para maibigay yung edukasyon.
So karapatan natin yun, no? Na magkaroon tayo ng magandang edukasyon, libreng edukasyon mula elementary hanggang high school. At may kalidad na edukasyon na ibibigay sa atin. May importante ba sa atin ang edukasyon? Yes. Paano na lang tayo kung lahat tayo hindi nag-aaral? Di po ba anong mangyayari sa bansa natin? Wala. Kaya ang edukasyon, karapatan ng kahit sino yun. Matanda ka man, bata ka man, may kapansanan ka man, ano man ang relihiyon mo, karapatan mo mag-aral. Karapatan mo yung edukasyon. So, ganun po sa karapatang sibil. So, karapatang hindi halubugin ang sariling tahanan ng walang sapat na katibayan. So, sino ba naman papayag na lulusubin yung bahay mo? Na wala naman siyang katibayan, ano ba? Ano ba nangyayari? Bakit nilulusob mo? Karapatan mo yun na hindi sila papasukin. Kasi wala naman silang waran. Pero kung meron silang ganong dala, may katibayan, may waran, so natural na papasukin mo sila. Kasi meron silang katibayan na halugugin yung pamamahay mo. Pero kung wala, karapatan mo yun na itaboy sila, na hindi mo sila papasukin. Kung mag-insist sila, gawa ka ng paraan. Mag-video ka, pwede ka magsampa ng kaso, trespassing sila, wala silang katibayan, wala silang waran. So, ganun yun. Kailangan alam natin kung ano ang ating mga karapatan. So, ngayon, mga karapatang panlipunan at pang-ekonomiya. So, ano ba ang ibig sabihin nun? Na mga karapatang tinatamasa bilang kasapi ng lipunan tulad ng mga sumusunod. So, meron tayo dyan sa book natin. So, unang karapatan dyan sa panlipunan at ekonomiya. Pakibasa nga, Cheska, sa una dyan. Ano bang nakasaad dyan sa ating book? Ito ay mga karapatang tinatamasa bilang kasapi ng lipunan tulad ng mga sumusunod. Karapatang mamili ng sariling profesyon o hanap buhay, di karapatang maging ligtas. Okay na, isa lang muna. So, yung karapatan na magpili ng profesyon o hanap buhay. So, karapatan natin yun. Hindi tayo pwedeng diktahan kung ano gusto natin maging trabaho. Kung gusto mo maging isang empleyado, kung gusto mo maging businessman, maging businesswoman. So, karapatan mo yun. Karapatan mo magkaroon ng magandang trabaho, maayos na trabaho. Pwede kang mamili ng ganon. Hindi ka pwedeng diktahan ng kahit sino man. No? Kung kailangan ganito yung trabaho mo, hindi po pwedeng ganon. Kailangan mo, may karapatan ka maging disente yung trabaho, piliin mo yung magandang trabaho para sa'yo. So, dito naman, karapatan maging ligtas sa masisikip at maruruming pagawaan. Kaya nagtatrabaho ka. Siyempre, gusto mo yung pinagtatrabawan mo maayos, malinis, yung talagang may ambience na kahit anong pagod mo, pero makita mo yung lugar na nasa paligid mo ay makakatanggal pagod. Yun. Kagaya niyan, may protection dapat doon. Hindi yung nagtatrabaho ka, masikip yung lugar, ang hirap kumilos. Kagaya niyan, kung sa factory worker ka, ano ba ang dapat na magiging protection doon? So kung nagtatrabaho ka sa factory worker ka, ang kailangan may protection ka doon. Kagaya sa mga chemical, kung doon ka na-base, so kailangan may protection ka lalo sa kalusugan mo. Dapat karapatan mo yun bilang isang mamamayang Pilipino. No? Bigyan ka ng karapatan. So dito naman tayo, karapatan na magamit at mapangalagaan ang likas na yaman. So, magkaya nga ng example, ano yung mga likas na yaman natin? Takibar. Ginto. Mga Mineral. May likas na yaman tayo na? Palay. Anyong tubig, anyong lupa, kagubatan, di ba? Yun yung likas yaman natin. So, saan yung tubig? Ano ba yung sa tubig natin sa karagatan? Paano natin mapangalagaan yun? O, di ba? Pinagbabawal magtapon tayo ng basura. Lalo na yung mga nangingisda. Pinagbabawal yung pasabog ng mga dynamites. Kasi yung mga coral natin doon, pwedeng mamamatay lalo yung mga isda.
So mauubos sila. Kaya kailangan pangalagaan natin yun para ma-preserve sa mga sunod pang henerasyon. Yun yung dapat nating protektahan sa ating mga anyong lupa o sa ating kagubatan. Ano nangyayari sa kagubatan natin ngayon? Wala nang puno. So ngayon, nararanasan natin yung ganti na kalikasan sa atin. Pag umulan, babagsak yung tubig, lahat landslide, baha. Pero pag tayo ay iningatan natin yung ating kagubatan, yung mga puno na yun na tinanggal natin, dapat magtanim ulit tayo. Para yung mga sunod na henerasyon natin, maaabutan pa nila yun, hindi yun mawawala. Ganun yun, dapat yung ating kalikasan ay pangalagaan natin, karapatan natin yun. Kung alam nyo na may mga taong nag-illegal lagi dyan sa bundok at hindi naman siya legal, pwede nyo isumbong yun, karapatan nyo yun. Kasi sino napiperwisyo? Hindi lang sila, pati tayo mismo napiperwisyo tayo doon. So, sunod naman ay ang karapatan, wastong kabayaran sa pribadong ari-arian at ginagamit ng pamahalaan. So, dito tayo. So, kagaya niyan, kung kayo ay may mga sariling mga lupain. Example na lang dito sa ating City Hall, di ba? So, yung City Hall natin, bago yan, malaki. So, hindi lahat ng lupa na tatayuan ng ating City Hall ay sa government. Meron din nasakop doon na sa private. So, karapatan ng may-ari yan, ng private ng lupa na yan, nababayaran siya ng gobyerno. Hindi porket gobyerno ang kumuha, wala nang bayad. No, karapatan niya yun na bayaran siya ng gobyerno. Kasi lupa niya yan hindi naman pag-aari ng gobyerno. O ito pa, ang gobyerno naman natin, may karapatan siya kukunin yung lupa ng isang pribado. Example, magpapatayo siya ng paaralan. So yung paaralan na yun, ang gusto ng gobyerno, dito siya magpatayo. May pagmamayari ng private yun. So ang gagawin niya, kukunin niya yun, bibiliin niya yun, babayaran niya yun. Pero yung lupa na yun, kagaya niyan, may mga sari-sari store, may pinagkikitaan sila. So hindi lang yung lupa ang babayaran, pati yung pinagkikitaan ng private na may-ari ng lupa, babayaran pa ng government yun. So yun dapat alam ng kagaya nating mga tao na ang ating karapatan. Kung ano ba, hindi yung tatakutin lang tayo. Tapos magbibigay din tayo. So hindi dapat ganun. So alam dapat natin yung karapatan natin kung ano ang dapat natin ipaglaban. Tsaka yung government, so sabi yung teacher, pwede naman hindi. Basta ang gobyerno kumuha sa lupa na yan na gagamitin sa pampubliko, karapatan nila yan. So pwede mo ibenta sa kanila. Pero babayaran ka ng sapat at tamang pagbayad. Yan sinasabi ng just compensation. I-compute nila yan lahat. Okay po? O, dito naman tayo sa karapatang mga nasasakdal. O, ano ba yung sinasabing nasasakdal? Ano ba yung nasasakdal? So, yung nasasakdal, yun yung taong na sinasabi na may kaso ka. Ikaw yung sinasakdal sa korte, no? Inaakusahan ka. So, yun yung nasasakdal. So, anong karapatan mo bilang tao nasasakdal na inaakusahan ka? Ano yung karapatan mo bilang mamamayang Pilipino na hindi pa ikaw nakakatulan? So, dito tayo. So, ang karapatan ay pinagay na walang kasalanan hanggang hindi napatunayan. So, ikaw, pwede mo pang isipin sa sarili mo, ay, hindi pa ako nahatulan, wala akong kasalanan. Kasi wala pang napatunayan sa korte, di ba? Karapatan mo yun. Nasabihin sa sarili mo, wala naman akong sala, inosente ako. Karapatan mo yun. Kasi wala pang hatol. Hindi ka pa nahatulan ng korte na ikaw ay makukulong. So, karapatan mo sabihin mo na inosente ikaw. Karapatan pumili ng mahusay na abogado. Siyempre, karapatan mo yun para ipagtanggol ka. So yung abogado na yun, siya yung tutulong sa'yo, makakuha ng ebidensya para doon sa argumento nyo doon sa korte. Siya yung isa sa tutulong sa'yo na bilang akusado.
karapatan mo yun. Hindi ka pwedeng harangan nila o hindi mo na kailangan yung abogado, may kasalanan ka ito. No. Hanggang hindi mapatunayan sa korte, pwede mong sabihin sa sarili mo na innocent ka. Karapatan mo yun. So dito, karapatan makausap ng harapan ng testigo. Siyempre, karapatan mo yun para makakuha ka ng ebidensya o ano yung nakikita niya, makapagpatunay siya na wala kang kasalanan. Yun yung tinatawag na testigo. Mag-testigo siya sa korte para patunayan na ikaw ay walang kasalanan. So, dito naman, karapatan na magpiyansa o lumayag pansamantala. So, gaya niyan, kapatay ka ng tao. So, ngayon, iruruling pa lang yung kaso mo sa korte at may bail yun. Pwede ka magpiyansa. So, magbabayad ka, lalabas ka. So, karapatan mo yun. Kasi mayroong tayong batas, pwede kang lumabas pag nagbayad ka na. So, pero, ang gagawin mo, habang naglilinis sa korte yung kaso mo, umattend ka sa paglilinis. Hindi ka pwedeng lumayo. Yun yung karapatan mo na pwede kang magpiyansa kahit sinabihan na ikaw ay nakapatay ng tao. So, karapatan mo rin na malaman bakit ikaw sinakdal. Ano ba ang naunawaan mo doon sa sakdal na yun? Ano ba, bakit ako sinasakdal? Bakit ako sinabihan na gumawa ng krimen? Alamin mo yun. Baka mamaya, pinagbibintangan ka lang. O, di po ba? So, alamin mo yun. Karapatan mo yun na tanungin. Bakit ako sinasakdal? Bakit ako sinasabihan na nakapatay ako ng tao, gumawa ako ng krimen? Karapatan mo yun para tanungin sila. No? Bilang nasasakdal. So, dito, karapatan mo rin na magkaroon ng mabilis at hayagan sa paglilitis. O, ano bang dahilan para yung paglilitis sa iyo ay iantala, patagalin pa? Di po ba? Dapat mabilis na paglilitis, patas na paglilitis, hinahayag sa publiko para makita mo na wala silang pinapanigan. Patas yung ruling ng kaso. Yun yung karapatan mo, hindi yung itatago. Dapat ihayag para makita ng taong bayan kung sino ba talaga ang tunay na may sala. Dapat yung hukom, wala siyang papanigan. No? Umagitna lang siya. Dapat maging patas, hindi siya bias. Yun yung karapatan ng nasa sakdal. Dito naman, karapatan malayang mapupunta sa hukuman at magkaroon ng sapat na tulong. So, kung gusto mong magsampa ng kaso, pwede kang pumunta sa hukuman. Walang pwedeng umadlang sa'yo. Hindi ka pwedeng pumunta doon, no. Karapatan mo yun. Karapatan mo rin kumuha ng abogado. May mga libreng abogado tayo ngayon, kagaya ng PAO. Libre yan, tawag yan dyan, pro bono, walang bayad. So, karapatan mo yun bilang mamamayang Pilipino. Hindi tayo kasi naninirahan sa communist country, dito tayo sa democratic country. Kaya, yung karapatan na yun ay tatamasahin natin. Maintindihan po? So, karapatan laban sa dalawang ulit na pagpaparusa sa parehong kasalanan. So, dito na tayo. Kagaya niyan, na isang tao, nagnakaw siya. Tapos, naparusahan na siya ng lokal na ordinansa. Nakulong na siya. Tapos ulit, mayroon na naman sinampa ulit sa kanya ng kaso. Pag nanakaw ka din. Kasi mayroong katibayan na siya talaga nagnanakaw. Hahatulan ba siya ulit? Hindi na. Isang beses lang siya pwedeng hatulan. Yun lang yun. Wala na. Hindi na pwedeng magdalapat sa regional trial court. Wala na. Pag dalawa yung kaso niya, parehas magnanakaw, isang beses lang siya litisin. Hindi na pakulit-ulit. Okay po? Okay, dito naman tayo sa karapatan. May iba pang mga karapatan. So, ayon sa Article 11, Section 6 ng Constitution, ang paghihiwalay ng simbahan at Estado. So, kalayaan sa relihiyon. Dapat hindi daw lalabagin. Pag sinabi kasi na
simbahan at estado. Ano nga kayo? Bakit teacher? Kailangan bang paghiwalayin ang simbahan at estado? Ano ba yung simbahan? Yung relihiyon. So sa ating bansa, pwede tayong mamili kung ano yung gusto nating relihiyon. Walang pwedeng magdikta sa atin. Free kang pumili, no? Malaya ka. Yun yung karapatan mo bilang mamamayang Pilipino. Wala namang opisyal na religion dito sa ating bansa. Wala namang religion na pwede makapagligtas sa'yo. Ano ba talaga ang makapagligtas sa'yo? Ha? Meron kang relasyon sa Panginoon. Kung may relasyon ka sa Panginoon, di ba, tinanggap mo siya ng kanyang yung personal Savior. Yun yung ating, kaligtasan doon. Hindi relihiyon. Katoliko ka man, baptist ka man, iglesia ka man, wala naman akong ginano. Hindi yun ang makapagligtas sa atin. Pero dito sa ating bansa, may kaya-kaya tayong mga relihiyon. Malaya kang pumili. Kung ano yung gusto mong relihiyon. Kaya yung simbahan at saka yung estado o yung state na yan ay hiwalay kasi magaling yan. Pag nag-isa silang dalawa, yung estado, gagamitin niya yung kapangyarihan niya para sa mga tao. O di maging sunod-sunura na yung mga tao. Itong simbahan naman, gagamitin niya rin yung kapangyarihan ng estado na paniniwalaan mo kung ano yung gusto nila. Kung gaganyan na, sumasamba sila sa ganito. Susunod ka. Kasi yung estado at simbahan, nagsama yan sila makapangyarihan yan sila. So ano mangyayari sa atin? Wala na tayong karapatan. Kaya nga, dapat itong artikulo na ito na ang paghiwalay ng simbahan at estado ay hindi dapat labagin. So dapat hiwalay. Kung ano man yung ginagawa ng estado at simbahan, may kanya-kanya silang tungkulin Wala silang makialamanan sa isa't isa. Kung nagsama yan sila, kontrolado nila tayo. Magkakaisa yan sila. O kagaya yan, simbahan, ito yung Diyos namin. Pag hindi ka sumunod, yung estado ang mag-aano sa'yo, kaya sundin yun. Saan gusto nyo? Yung magkasama o hiwalay? Hiwalay, syempre. Malaya tayo doon. May karapatan tayo kung hindi. Kung ano ang nararapat sa atin. O karapatan laban sa di makatwirang paghalubog at pagdakip. So dito sinabi ko sa inyo kanina, di ba, pag hinahalubog kayo, wala namang katibayan, karapatan mo yung tumanggi. No? Huwag mo silang papasukin. Kasi karapatan mo yon. Dito tayo, kalayaan laban sa double jeopardy. Yun yung sinasabi ko kanina, yung kaso mo. Pag dalawa yung kaso mo, parehas magnanakaw, isa lang ang paglilitis na gagawin yun, hindi dalawa. Pero, pag yung kaso mo, nag-murder ka, may plunder ka, parehas yung lilitisin sa Regional Trial Court at saka sa Sandigan Bayan. Parehas yan may parusa. Kasi iba-iba ang mga krimen na ginawa mo. Kagaya murder, patay ka, plunder, ano ba yung plunder? Pera, nakaw, diba? Ibang kaso yun. Ibang kaso din yung murder. Kaya parehas yun sila lilitisin. Pero pag parehas lang yung kaso mo, magnanakaw lang talaga, at 2 beses mo ginawa yun at napatunayan, 1 beses ka lang lilitisin mo. Naintindihan niyo po? Okay, next. Ang mga katangiang karapatan. So, dito tayo. Katangiang karapatan ng mga, una dito yung karapatan ng mga bata. Mga bata dyan sa book ninyo, nakikita niyo dyan. Dyan sa book ninyo, ang United Nations Convention on the Rights of Child ay sinasang-ayunan ng ating saligang batas, no?
na sinasaad na dito na dapat ipagtanggol ang karapatan ng mga bata at lagi silang tulungan at bigyan ng proteksyon laban sa anumang panganib, pananampalataya at pag-aabuso at paghihirap. So, sinang-ayunan niya ng ating saligang batas. Ito yung sa United Nations Convention na ang United Nations yan buong mundo. Nakasapi ang mga bansa dyan sa United Nations. So dito, may mga karapatan ang mga bata. So karapatan nila sa edukasyon. So kagaya nyo, karapatan nyo mag-aral. Di po ba? Meron nga akong isang magulang ng kwento, sabi niya, nagsisisi ako, hindi ako nakapag-aral. Tapos sinisi niya yung nanay niya, Mama, sana pinalo mo ako noon para magpunta lang ako sa school. Ngayon, matanda na siya, wala siyang alam. Di po ba? So, kung kayo, inahayagay ng nanay niyo pumasok sa school na umiiyak, kasi dapat mag-aral kayo, karapatan niyo mag-aral. Meron naglulupasay kasi ayaw pumasok sa school. Dapat niyo mag-aral, karapatan niyo yun. Ilang kagaya ng mga bata. Anong magiging future mo kung hindi ka nag-aaral? So, yun yung United Nations. Yan ang inaano ng ating bansa na yung mga bata ay may karapatan na mag-aral. Karapatan sa kalusugan. Dapat maging malusog kayo mga bata. Hindi yung mga payatot, no? Pinapakain kayo ng maayos, namumuhay kayo sa maayos na lugar, hindi sa maruruming lugar. Na minsan, kung sa marumi ka, makakuha ka ng mga mikrobyo, bakterya, magkakasakit ka. So ano ba yung sinasabing kalusugan? Ano ba dapat ang gawin mo na bilang bata na isang malusog ka, kakain ka ba ng masustansyang pagkain lang? Pati sa environment mo, makikita mo na maging malusog ikaw, hindi lang sa kinakain. Okay? Karapatan sa protection. O maraming mga kabataan ngayon na inaabuso. May narinig ba kayo? Dinarinig. Di ba nga may mga batang maliliit? So dapat may protection yan sila sa gobyerno. Karapatan nila yun. At karapatan sa paglalaro at paglilibang. Siyempre, hindi naman kailangan kulong na kayo sa loob. Kailangan nyo rin makaranghap din kayo ng fresh air sa labas. Pero sa atin dito may ano pa bang hangin? Wala na. Pag sa probinsya, kailangan mo yun. Hindi lang puro gadget. Kailangan mo rin maglibang, lumabas sa bahay, no, makipaghalubilo. Kailangan mo yun bilang bata. Kasi ikaw normal kang bata. And then, dito naman, dito, karapatan ng may kapansanan. Ano ba yung karapatan ng isang kapansanan? Karapatan at respetuhin sila na walang diskriminasyon. Ganun tayo minsan nakita mo ba si ano? Sabi mo, di mo yung itsura niya. Tapos ibubuli na niyo yan. May mga ganong situation, pero dapat mo tayo intindihin natin sila. Bakit ginusto ba nila na magkaroon sila ng kapansanan? Hindi. Nandiyan na sa kanila Wala silang magagawa. So bilang mga tao na normal na nakapaligid sa kanila, dapat respetuhin natin sila. Huwag natin pagtawanan. Di po ba? Okay? So, bigyan ng access sa edukasyon at pagsasanay upang mapaunlad ang kanilang kakayanan. So, kailangan pa rin nila mag-aral. Hindi porket may kapansanan sila, nasa bahay na lang sila. Alam niyo ba, kung may mga kapansanan, mga matatalino din sila. Kung magaling din sila, artistic sila. May mga estudyante na kaming pero ang galing. Kaya hindi mo pwede silang ibaba, no? Kailangan nila mag-aral. Kasi doon mo makikita na may angking galing din sila. Kaya respetuhin natin sila, no? Dapat may pasilidad at serbisyo pangkalusugan na angkop sa kanilang pangangailangan. So dapat yung gobyerno natin magbigay ng gano'n. Kung paalam mo sa Japan, nakita ko lang ito may isang bata, ang babae may sakit. Libre siya ng gobyerno nila
tuwing check-up, pinapadala sa ospital, libre lang. So dapat ganun din dapat dito tayo, no? Meron tayong pasilidad na ganun. So karapatan kasi natin yan bilang mga Pilipino. Maganda yun. No? Dapat yun ang bigyan pansin ng ating gobyerno. Yung kanilang kalusugan. Kailangan din malusog sila. Diba? Hindi porket may kapansanan, i-check-pera lang natin. Ano siya? Ano siya titingin? Ganon. No. Karapatan din nila yun. May karapatan sila. Next, ang pagdala. Dito naman ay ang karapatan ng mga matatanda. Siyempre, may mga lolo-lola kayo. Diba? Ang paggalang at dignidad. Kasi minsan, pag matanda na, ay, matanda ka na, wala ka na kakayanan, wala ka na silbi sa mundo. Ganun ba dapat? Yung mga matatanda na kung wala sila, wala din tayo. So, dapat respetuhin natin sila, no? Paggalang. Una yung dignidad nila bilang mga matatanda. Galang mo po sila. Tulungan mo sila. O, pangangalaga sa kalusugan. Siyempre, yung mga matatanda, mostly may mga sakit na sila. So, kailangan nila yung aruga natin. No? Aruga na ating lipunan. Sa kalusugan, dapat libre yung mga check-up nila. Diba? Karapatan nila yan eh. Ganun yun. Seguridad sa pananalapi. Siyempre, pag matanda ka na, wala kang trabaho. Wala ka nang kakayanan. So, wala kang kita. So, dapat, pag may edad ka na, matanda ka na, ano ba ang ino-offer ng government natin? Pension. Yes. Magkaka-pension ka, SSS. Magkakapera ka. Siya, dito nga sa atin, sa lokal natin, dito sa Pasig, yung mga walang pension ng galing sa SSS, may pension sila galing sa lokal natin sa City Hall, kila Mayor Dico. Meron silang natatanggap yung mga walang SSS, yung mga senior citizen natin. So, karapatan nila yun. Kasi may pera yung gobyerno para makatulong sa mga katulad nila matatanda. So, ngayon, tinatamasa nila yan. Kasi nakikita ko rin at naririnig na may binibigyan yung lokal natin para sa kanila. So, karapatan nila yan. So, mental health. Minsan yung iba dyan nakakaranas ng mga anxiety, depression. So, kailangan pangalagaan din natin yung kanilang mental health. Yung hospice care. Ito yung sinasabi na yung huling yugto ng buhay ng isang matanda. Ito yung mga nalaga. Parang nursing aid, nursing home, nadadalhin ka doon para alagaan. So, nung ako, dalaga pa, nakapagtrabaho ako sa nursing home. So, mahirap ang trabaho na sa nursing home. Kasi mga alaga ka doon ng mga matatanda, ang bibigyan nila bubuhatin mo sila. So, ganun yun. So, dapat yung mga karapatan na ito ay ibibigay sa kanila. So, eto naman, karapatan ng mga kababaihan. So, yung mga kababaihan, so marami na yung mga kababaihan na inaabuso. Narinig niyo ba yun? Ng mga asawa, binubugbog. O anong karapatan nila? Meron silang karapatan. Dapat pantay lang, no? Yung lalaki at babae. Hindi lang yung lalaki lang yung may lakas. Dapat yung babae ganun din. Pantay lang ang trato sa akin, mga kababaihan. Tayo kasi dapat bigyan tayo ng special treatment. Lalo sa mga babaeng ina. Diba? Kasi habang nabubutis ka, habang mga anak ka, dapat may pag-aaruga sa mga kababaihan. No? Dapat merong karapatan. So, special na kanina yan. Protection sa batas. So, pag ikaw inaabuso, pinubugbog ka ng asawa mo, anong gagawin mo? Magsumbong ka. Sabihin mo, karapatan mo yun. Nasampahan ng kaso yung tao. Kagaya, asawa ko, or may asawa ka, ganon, binubugbog ka, karapatan mo yun. Bilang isang babae. No, hindi porket babae ka lang,
dinadown ka lang nila kasi wala kang kakayanan. No. Karapatan natin na iangat din natin yung ating sarili. Hindi tayo manatili na igano natin, ibabang tayo. May karapatan tayo bilang mga kababaihan. So, karahasan, di ba? Minsan yung may mga batang mga kababaihan na nilirape, yung mga college student, nakikita niyo yun, yung mga karahasan sa mga kababaihan, binabantayan lang sila para may gawin na masama. So bilang mga kababaihan, mayroon tayong karapatan at alam natin kung anong karapatan na pwede natin ipaglaban. So sana ang lesson natin sa umagang ito ay nakuhanan nyo ng kaalaman tungkol sa karapatan at kung paano nyo ipaglaban ang inyong karapatan bilang isang mamamayang Pilipino na naninirahan sa bansang Pilipinas. So, dapat tatangasahan natin yung karapatan na yan kasi dito sa Pilipinas ay demokratikong bansa. Hindi tayo naninirahan sa bansang komunista na sunod-sunuran kundi sa bansang malaya tayo. So ngayon, meron tayong gagawin, meron tayong pagsusulit at ito ay inyong sasagutan. At dyan sa book ninyo, meron kayong takdang aralin. Lagyan nyo dyan sa book ninyo sa page 321, palalawakin po. At isulat nyo yan sa 1/4 na papel at ipasa ninyo yan sa akin. And then, magkaroon tayo ng pagsusulit. O, sagutan ninyo yan at ipasa nyo yan sa akin. Pasok. 1, 2, 3, 4. So, magbigay lang ako ng mga 5 minutes. Madali lang yan. Kasi lahat ng nakasulat dyan ay hindi yan ang susulat dyan kayo sasagot sa papel na yan. Yung takdang galing ibig sabihin yung homework ninyo. Sa bahay yung gagawin, lagay yung sa 1/4 na papel. Pero magkano? O, sino pa ba wala dyan? 5 minutes lang ha. Sir. Letter lang ang isagot nyo dyan ha. Hindi na kailangan sulat ang